Hi mga mommies! Welcome sa aking mini vlog. So just recently may nakita akong video about Omo food and sobrang mura kaya na-curious naman ako. So nag-try ako mag-purchase through TikTok and in fairness sa shipping ang bilis. Bumili ako na itong Milky Biscuit at saka nag-try ako ng buy 3 get 3 na butter cookies and lastly is yung assorted na chocolate. Yung mga butter cookies, 14 pieces each box and individually packed siya. And pag kinain mo, may pagka malutong siya. So, hindi siya sobrang lambot and hindi din naman sobrang tigas. Then, yung expiry date, December 2024. Yummy! Ito namang Milky Biscuit, napaka-legit. Sobrang milky nung lasa niya. Gustong-gusto ng kids. And ang kagandahan, hindi siya durog. And ang ganda rin ng mga shapes. And ito namang assorted chocolate. Meron siyang 7 klase. And gustong-gusto rin ng mga kids. Hindi siya sobrang tamis. And hindi naman pure chocolate talaga na sasakit yung ngipin ng kids. Kaya lang, individually packed siya. Then, medyo maliliit. Kaya nakakabitin. So, kung kakain ka nito, kailangan may gunting kang hawak and magbukas ka na ng madami kasi kada bukas mo, parang mabibitin ka. So, ang sarap din yung strawberry oats na yan. Mayroon ding chocolate niyan. Ito naman parang Maltesers na chocolate. So, orange and milk and chocolate yung flavor niya. And hindi siya ganun kastamis at gustong-gusto ng kids. Lately pala nauuso sa mga kids yung mga beads accessories. So, may nabilhan sila sa school and sa friends nila. Then, naisip ko, pwedeng maging activity yun ng mga bata para ma-lessen din yung phone time nila tsaka yung paglabas nila or paglalaro sa labas. So, then, bigla naman sabi nung isa kong anak na si Jacob na babenta niya na lang daw sa school. So, nagulat din ako and sobrang proud as mommy kasi biglang lumabas yung pagiging business-minded niya at a very young age. So, alam nyo ba, 3 days siyang nagbenta. So, 60 pesos yung una niyang benta, another 60 pesos the next day, and the third day yung pinaka-last, 75 pesos. Then, nakakatuwa kasi meron pa talaga siyang listahan ng mga paid na, yung may orders. Sayang di ko na picturean or na videohan. These few days naman, pinagkakaabalahan ko yung preparation para sa panganak ko. So, sobrang lapit na talaga at makakaraos na din. And, nilabas ko na itong mini or portable na washing machine kasi lalabhan ko na yung mga damit ni baby. Medyo nagsising ako na ngayon ko lang itong ginawa kasi currently pinagbe-bed rest talaga ako. Pero ang dami ko pang kailangan at gustong gawin bago sana manganak. Kaya unti-unti ko na lang siyang ginagawa. Nahirapan din akong kumilos at madali ng mangalay talaga yung balakang ko and madalas parang nananakit yung scoliosis ko. So, kada kilos, maya-maya papahinga ako, then hindi mawawala yung meron akong morning and afternoon nap. So, sa labab ko na siya gagawin para hindi na ako yumuko. And ayan yung lalabhan natin. So, hiniwalay ko muna yung white sa colored. Nagtansya lang din ako kung gaano karami yung ilalagay na damit at yung tubig. So, long press lang para i-on. Then, meron ng ilaw dyan. 4 minutes, 10 minutes, and 5 minutes. So, kada touch mo ng power button, lumilipat-lipat naman yung ilaw kung ilang minutes mo siya isaset. For me, okay naman yung ikot niya. Malakas naman. Pwede na sa mga maliliit na damit ng bata. So, gumamit pala ako as detergent yung from Unilove. Sobrang bango niyan, milk scent siya, and nakalagay sa instruction, maglagay lang ng 50 ml. So, and dahil meron siyang suction sa pinakailalim, kaya hindi siya ganun kagalaw. Yung mga mittens and booties pala na detali, nagkatanggalan yung mga tali kasi nakalimutan ko siyang ibuhol. Then yung mga tali naman nagkabuhol-buhol. Kaya yung sumunod kong sinalang, minake sure ko na itali siya bago isalang. And ayan, pinagsama-sama ko yung mga tali
para hindi mawala. Para naman sa fabric softener, Unilove din yung ginamit ko para safe kay baby. And the same measurement nakalagay 50 ml. Regarding sa dryer, ganyan kalakas yung alog niya. And napansin ko lang, hindi siya ganun ka-dry kasi walang labasan yung excess water sa tuwing nagda-dry, and hindi naman siya kagaya ng usual dryer na pag nagda-dry is parang warm air yung nilalabas ng machine. Para mas mabilis, no choice ako, ginamit ko na lang yung dryer namin. So, after ng mga white, yung colored naman yung sinunod ko, and konti lang naman yung mga colored na damit ni baby. And yung pillow and comforter kay daddy ko na pinalaba kasi medyo mabigat yan and hindi ako pwede yumuko-yuko.